Wow, that's great. You believe that? If you're saved this morning, man, you believe that Jesus saves. Amen? Bagamat hindi po kapanipaniwala na tayo ililigtas ng Diyos, pero ito ngayon, ligtas tayo eh. Amen? Woo! Hallelujah. All right, shall we all stand, please, and turn again your Bibles in the book of Luke. Luke chapter 1. Kung kayo ay nakinig ng Sunday School, then maliwanag, mga kapatid, na sa atin pong aralin ngayon ay magiging maliwanag po sa inyo mensahe. Okay? Luke chapter 1, we'll begin reading from verse number 11, and then we will just to save time, and then I hope you will trust me. When you get home, after the service, pakibasa po yung chapter 1 of the book of Luke. Lalo nyo pang mauunawaan. Okay? All right. You ready? Luke chapter 1. Let's start from verse number 11. Are you with me now? Kayo pong nasa likod? Kayo nasa taas? All right. Verse number 11, and there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. Okay? It's so understand na malaman natin kung saan nakatayo. Okay? Yung angel and why he was there. Okay? Ano ang kanyang dinidil? Yeah, importante po yan. Pagka nag-aral ka, dapat talagang i-check mo lahat yan. Why he was standing on the right side of the altar of incense. You see, may incense pa po doon. Because that place is a place of prayer. Do you remember that? And what was Zacharias doing there? Okay? So, naunawaan nyo na si Zacharias ay nagpipray po siya. Okay? All right. Now, look at verse number 12. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. And the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. Okay? Did you mark it na? Kanina sa Sunday school natin. So if you have a marker, markahan nyo na po yung thy prayer is heard. Okay? And thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Okay? Liliwanagin ko lamang po, si John the Baptist po ito. Okay? Hindi po ito si John Kelaico. Alright? Okay. Let's keep going. 14, and thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. And many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Now, verse number 18, those are from verse 13, makikita nyo po mga kapatid, that's the announcement until verse number 17. That's the announcement of the angel. I mean, Gabriel, the angel, okay? Now, verse number 18 is the reaction of Zacharias. Okay? Ito po yung kanyang reaction. Look in verse number 18. And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. And the angel answering said unto him, I am Gabriel. So look at the response of Zacharias, and now the response of Gabriel. Okay? The angel answering said unto him, I am Gabriel that stand in the presence of God. So you understand why Gabriel was there. He was there for God. He was there to make clear what Zacharias do not understand. Okay? Now, I'm telling you, babagsak tayo rito na isang bomba ngayong umaga. Okay? And the Bible says, Gabriel said, I'm sent to speak unto thee
and to show thee this glad tidings. And behold, thou shalt be dumb, and not able to speak until the day that this thing shall be performed. In other words, pag nailuwal na yung bata, so that would be 9 months. 9 months na hindi makakapagsalita si Zacharias. Okay? Now, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season. All right? Let's drop down, mga kapatid. Dito na po tayo sa verse number 26 para maunawaan po ninyo. So, you see, everybody look at this way for a while. After the announcement, okay, after 6 months, nagkaroon na naman ng announcement yung angel, si Gabriel, kay Mary. And here's the announcement, verse number 26. Are you with me? And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was. And the angel came unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind that what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Okay? Again, that was the explanation of Gabriel, the angel, to Mary. Okay? Now, let's take a look to the reaction of Mary in verse number 34. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Okay? Now, you see the reaction of Zacharias after the announcement. Now, take a look to the reaction of Mary right after the announcement of Gabriel. Same angels that announced to two different people with the same announcement, but the same reaction. Okay? Now, let's take a look to what happened to Mary's reaction, kapatid. Okay? Then the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that thou thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. This is angel's reaction after the reaction of Mary. So now Gabriel is trying to explain to Mary kung ano ang gagawin niya, ano mangyayari. All right? And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren. For with God, you're quoting that passage, right? Nothing shall be what? And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Okay? Now, take a look, kapatid, okay? Same announcement to different people with the same reaction. But one is punished and one is encouraged. Bakit ganon? Yeah?
So yan ang re-resolbahin na po natin. Hahanapin natin yung X. Papalitan na natin ang kasagutan. Gusto ko lamang pong i-remind sa inyo na lahat po tayo ay nakakaranas ng ganyang klaseng confusion. Di ba? May mga bagay sa buhay natin na hindi maintindihan na minsan nagko-conclude tayo ng maling conclusion. Bakit sa kanya, nung ako'y susunduin, hindi ako sinundo. Pero yung iba nagpapasundo, sinundo. Bakit ganun? See, magkakaiba ng reaction, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, kinakailangan siguraduhin naman natin. Alin ba dapat ang unahin sunduin? Yung may bisita o yung walang bisita pero late pa? Gusto nyo pang magpahintay? Alright? Now, you understand, minsan may ako tinuturuan ko sumagot ito mga tinatanong ninyo ng ganyan. Okay? Now, pag sinabing meron kayong pinipili. Meron talaga. Mas pinipili namin sunduin ng una yung may bisita, nagtiis, nagpagod, kaysa iyo na late ka magbihis, tapos magpapasundo ka. Mas pipiliin ko sunduin yun. Palagay nyo, sino tama? Tama ba ako doon? Say amen if you argue with me. Alright, kawawa kayo nagpapasundo na hindi late pa kayo. Okay? Well, anyway, so sa Bible, kapatid, dito makikita po natin, uunawain natin bakit ganun ang attitude ng Diyos kay Zacarias. Okay? Sa Bible, it's Zacharias. Pero tinatawag natin Zacarias kasi Tagalog na po tayo, mga kapatid. Okay? Now, para bang sa Tagalog, Goryo, si Goryong Talahib. Sa English, George Bush. Okay? Alright? Naunawaan nyo? Alright. Hindi ko alam kung okay lang kayo. Let me know. Amen. Alright. Manalangin po tayo para maayos lang natin. Okay? Dakilang Diyos, salamat po sa mga passages na binasa po namin. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang salita niyo ngayon. Please, make me a blessing. Kailangan po namin ang inyong without your blessing, O God, we cannot understand your word. Ako bilang pastor, bilang mensahero niyo po, na itinalaga niyo po para sa inyong mga tao, hindi ko po magagawa ang dapat kong gawin kung hindi po kayo ang gagawa sa akin. Just use me, O God, to whatever way as an instrument to bring your message. Kayo po, sa inyong pamaran at hindi po sa akin, O Diyos. Let's remind me also those words, O God, that I've prepared and studied that I need to proclaim before your people. Please. And examine our hearts, O God. If there's any wicked ways in our hearts, please forgive us. Because those are the things that could possibly hinder our understanding this morning. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? Is everybody ready? All right. So meron po tayong i-resolbahin na X dito, mga kapatid. Okay? Bakit kay Mary may favor? Bakit kay Zacarias ay wala? Okay? Now listen. Is everybody listen now? Everybody heads up? Everybody? Okay, dito po tayo. The birth of the Lord Jesus Christ ay hindi po nag-start sa Bethlehem. Okay? The birth of the Lord Jesus Christ starts from Jerusalem. Ito po ay nagsimula sa panahon. I'm talking about this story of the birth of the Lord Jesus Christ. Okay? Now, listen, this is education, mga kapatid. Amen? Alright, education ito. Dapat matuto po tayo. Inuulit ko po, hindi nagsimula sa Bethlehem, kundi nagsimula sa Jerusalem, doon po sa kasaysayan ni Elizabeth. Okay? Na inyong tatandaan, mga kapatid, ayon sa sa sulat sa Bible, si Elizabeth ay isang barren. And then, but the good thing about this is, see Zacharias as a priest, being a priest, did not stop praying for what they need. Okay? Ulitin ko po. Is everybody ready? Dito po tayo nakatingin. Sapagkat si Zacharias ay isang priest, kapatid, hindi rin po siya nag-stop na siya ay manalangin sa kanilang pangailangan. Okay? Now, he was praying. In fact, he was met by Gabriel,
that he was praying in the altar. Di ba? So, yan ang sabi ng Biblia. He was praying. And so, nung kinausap po siya, doon po nagsimula, mga kapatid. Okay, kung titignan nyo, bakit nagsimula kay Elizabeth yung birth, yung istorya ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Okay? Kasi po ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay napaka-strange sa lahat ng napakaraming tao. Now, to make it clear and possible, sinimulan niya po sa isang ordinaryong kapanganakan, which is the old-time way na ginamit niya po si Elizabeth. Okay? Now, sapagkat napaka-strange po ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, nagagamitin niya si Mary, si Mary po bilang bata pa, teenager, ay kinakailangan ho niya ng ebidensya na possible ang mangyayari sa buhay niya. Okay? Upang maunawaan niya na possible ang mangyayari sa buhay niya, ang Diyos ay gumamit ng isang babae na imposible ring manganak. Alright? Are you following me? Now, bakit imposible manganak? Number one, Elizabeth was what? Come on, talk to me if you can. Shout it. Barren. And the second one, she was what? Stricken of old. Stricken of age. Okay? In other words, matanda na po siya, mga kapatid. So, it was impossible for Elizabeth to birth a son or a baby. Okay? Imposible na po. So, God was trying to put in arrangement. He was trying to arrange a good environment for Mary in order for Mary to believe that with God, nothing is impossible. All right? Hope you're following me. Okay? Now, so, ang ginawa ng Panginoon, inutusan niya si Gabriel. Sabi niya, Gabriel, puntahan mo si Zacharias. Kausapin mo siya kasi he was a priest. He was also old. And was a priest. And of course, as a priest, mga kapatid, in so many ways, God has appeared unto him in so many ways. Marami nang ipinakita sa kanyang Panginoon. Marami na rin siyang nakita sa Panginoon. Okay? Now, I hope you're following me. Ngayon, noong nag-appear na ang angel sa kanya, here's what happened. Okay? Sabi ng angel sa kanya, sa verse, let's go back to the Bible, mga kapatid. Okay? Nag-appear siya, ang sabi niya kay Zacharias, sapagkat nung nakita ni Zacharias, habang siya nagpipray, nakita ni Zacharias yung angel, si Gabriel, at natakot po siya. Pero nung sabi ni Gabriel sa kanya, huwag kang matakot, Saki. Huwag kang matakot. Sapagkat I'm bringing you good tidings, but I want you to understand, Zacharias, Sakimin, gusto kong maunawaan mo na ang iyong panalangin ay sinagot na. Oh yeah. And that's something, hindi mo talaga katatakutan yan. But look at the conversation. Have to understand carefully. Alright? Ang iyong panalangin and your wife, sabi niya, Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Saki boy, hindi mo na kinakailangan pang mag-isip kung anong pangalan ng anak mo. Sapagkat bibigyan ka na rin ng pangalan. You understand what the Bible says in the book of Matthew? Huh? Saan nanggaling ang pangalan ni John? Saan nanggaling si John? Di ba? Galing sa Diyos yung kanyang pangalan. Boy, I'm telling you. Ilan lang po kaming nakaka-confirm nito na mga pangalan namin ay bigay ng Diyos. Yeah. Yeah. Minsan nga lang pangit yung dating ng pangalan ko sa iba. Sabi niya, biblical talaga, pastor, ang pangalan mo. Akalain mo, ikaw si Pastor Hell. And in hell, he lifted up. Well, anyways, so, may kita niyo, kapatid,
binigyan siya ng pangalan. And then, sinabi ng angel sa kanya, eto ang mangyayari. Okay? Now, at ang sabi sa verse number 18, pagkatapos ng pagkahaba, habang sinasabi ni Gabriel sa kanya, ang sabi ni Gabriel, sabi ni Zacharias sa kanya, all right, in-announce, sabi niya, yung panalangin mo ay sinagot na. Yung asawa mo ay manganganak na. At ang pangalan ng kanyang anak, ang maging pangalan ng kanyang anak ay John. Well, I'm telling you, I can see it kung gaano ka-excited mga kapatid si Gabriel na nag-a-announce. But look at Zacharias' reaction. How? Paano? Boy, nagalit si Gabi, nagalit si Gabriel. Sabi niya, Zach, man, you don't know who I am. I am Gabi. No, let's go to the Bible. I am Gabriel. And I'm here. I am here for God. Nakatayo ako sa harapan mo na nagsasabi ako sa iyo na kung ano ang i-reveal sa iyo ng Diyos. And now you don't believe it? Zach, hindi mo pinaniniwala yung sinabi ko sa iyo. Nandito ako in behalf of God. Na sinasabi ko sa iyo na ang iyong panalangin, ang iyong asawa, magkakaanak na kayo. Ngayon, sasagutin mo ako ng, paano? Bakit nagsasabi siyang paano? Kasi imposible na sa physical niya. Sa paano? Matanda na ako. Sabi ni Gabriel, alam ko, hindi nga lang ikaw matanda, pati asawa mo matanda na rin eh. Oh, pero announcement ito ng Diyos. Zach, sapagkat hindi ka naniwala, isasara ko ang iyong bibig. Hindi ka makakapagsalita for 9 months. Bakit ko nasabi 9 months? Di ba? Ang nanganganak kasi 9 months eh. Yan ang period, kapatid. Yung totoong period, normal. Okay? Now, listen now. For 9 months, wala kang masasabi. Listen now. Pakinggan nyo na mabuti. Sapagkat ang ginagawa ko ngayon ay pinapaligiran ko ng mga tao si Mary na mga naniniwala sa akin na makakapag-encourage sa kanya na siya ay magkakaroon ng baby kahit wala siyang nakatabing lalaki. Mahirap paniwalaan yan. Kaya nga pinapaligiran ko siya. And now, sinabi ko sa iyo na dapat ikaw ay isa sa papaligid sa kanya, pero hindi ka naniwala. Bago ka magsalita ng hindi maganda, titikumin kita. Bakit? Baka mamaya habang mabalitaan mo, because everybody understand, it's in the Bible, after 6 months, nagpakita si Gabriel kay Mary. At pagkatapos yung magpakita kay Mary, sinabi niya, magkakaroon ka ng anak. Thou shalt conceive a baby. Thou shalt conceive in thy womb. You see? At huwag kang magugulat. Bakit? Yung pinsan mo na si Elizabeth, ngayon ay 6 months na. Matanda na yon, barin pa yon, pero ngayon, 6 months na siya. Okay? Bakit? With God, nothing is impossible. So, pinapaligiran. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Mapaligiran si Mary. Pero itong si Zachemin, si Zacharias, kapatid, ay hindi naniwala na sana isa siya sa pagsasabi kay Mary, totoo yan. Bakit? Isang araw, kapatid, as you continue to read this,
Pagkatapos ng announcement, binisita ni Mary si Elizabeth. At nung nag-usap na sila, ang sabi ni Elizabeth, mangyayari yan. Mangyayari yan. Bakit? Naramdaman ni Mary, naramdaman ni Elizabeth, habang sila po'y nag-uusap, yung baby, si John the Baptist, ay naglilip na, gumagalaw na, sa sinapupunan po ni Elizabeth. Nung naramdaman niya, ay totoo. Kaya sinabi niya ngayon kay Mary, totoo yan, possible yan. Because with God, nothing is impossible. Now, here's the thing that you should understand this message, mga kapatid. Do you understand? I hope you're paying attention here. Naunawaan po ba natin sa panahon na ito na napakarami nating sakarayas? Do you understand na pagka pumunta tayo sa simbahan, God is trying to create a good environment for us. Okay? I hope you're sitting right now in the pew na wala kayong katabing sakarayas na hindi naniniwala na kayang gawin ng Panginoon ang dapat niyang gawin na pinangako niya sa iyo. I understand, mga kapatid, sa loob ng isang linggo, sari-sari ang nakita natin sa labas na mga bagay na, na-disturb ang ating pangunawa, na-disturb yung ating spiritual na buhay, mga kapatid. At it brought us to a situation or condition na pati salita ng Diyos hindi natin naunawaan. Pero mga kapatid, pumunta tayo sa simbahan ngayon, nakaupo tayo sa upuan, umaasa tayo na this time, nakaupo ako, may ipapakita sa akin ng Diyos na maganda. So God wants to, or God creates a good environment for you, not sakariyas. Nakaranas na po ba kayo, mga kapatid, na habang nakaupo kayo dyan, may katabi kayo? Na pagka narinig yung pastor nagpipreach, sasabihin, ay, depende naman yan. Come on, sa akin, man. Ilan sa atin ngayon ang mga nakaupo rito, mga kapatid, na may makatabi tayong parang sakariyas? Ha? But listen, it's time for individuals. It's time sa mga nakaupo ngayon na sabihin mo ngayon sa katabi mo na hindi naniniwala, hindi ko kailangan yun, sinasabi mo na yan, hindi ko kailangan, ang kailangan ko ngayon, kaya ako napunta rito ay upang makapakinig ako at ma-remind ako na with God, nothing is impossible. Kailangan ko ng mga taong mag-i-encourage sa akin. Kailangan ko ng mga taong magpapakita muli sa akin at magre-remind na if ye seek God, all things shall be added. You see, kailangan ko ng mga words na magsasabi sa akin na kahit if I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. I need to be reminded of that. I don't need Zacharias sitting by me. Oh yeah. So you understand? Maraming kapatid, if you're careful about this, hindi mo alam kung sino nakapaligid sa iyo. Hindi mo alam na nakaupo pala sa tabi mo ay si Zacharias. Na sa halip na i-remind sa iyo na kahit na ganyan ang nangyari sa labas, kayang baguhin ng Panginoon dito sa loob. With God, nothing is impossible. So you understand? God is creating. Listen. The title of this message is Don't Mess Up My Christmas Time. Sa Tagalog, huwag mong sirain ang Pasko ko. Pasko na, sinta ko. Nalalaman mo ba? So you understand, don't be Zacharias messing up the birth of the Lord Jesus Christ. You see, now you might be in a situation that you will ask the same question with Zacharias. How? Yeah. How? But you know what? Let's turn to Mary.
Nung si Mary, bakit si Mary? Well, I can see it. I can imagine na habang kinakausap ng Panginoon, ni Gabriel, si Zacharias, iniwanan niya na, sasabihin niyo, bakit naman pinipi niya? Bakit naman hindi niya pinagsalita? Kasi nga, mga kapatid, napakadelikado yung kalagayan ni Mary. Kailangan ni Mary ng mga nakapaligid sa kanya na mag-i-encourage sa kanya. Kung papayagan niya pang magsalita, si Zacharias, ano sasabihin niya kay Mary? Imposible ito, mangyayari na ito. Kaya minabuti na lamang ng angel, huwag ka nang magsalita. So you understand bakit yung iba sa inyo hindi makapagsalita? Or, mas mabuti pa na huwag ka na lang magsalita. Kasi pag nagsalita ka, makaka-offend ka pa ng iba. Mapapaltan mo na hindi magandang environment. Yung taong nangangailangan. Listen, maraming Mary na nakaupo rito ngayon. You understand? Napakaraming Mary na nakaupo dito. Hindi mo lamang alam kung sino siya. Pero kinakailangan niya ng encouragement. Kinakailangan niya ma-remind na merong Diyos na makapangyarihan na anumang nangyayari sa buhay natin ay kayang baguhin ng Diyos. Kailangan niya ng isang encourager, not Zacharias. Pero kapatid, ang nakakalungkot sa atin, pag nakatabi natin si Zacharias, kaya it's time, sabihin mo sa kanya, pag nagsalita siya nang wala naman sa tono, sabihin mo sa kanya, mas maganda, tikom. Pag may naririnig kayo ng ganyan sa katabi ninyo, panalangin nyo kagad sa Panginoon. Panginoon, padali mo po dito si Gabriel para itikom ang bibig ng babaeng ito. Akalain mo, kung dito sa simbahan makakapagsalita kayo ng hindi maganda. Minsan nagbibiruan kami niyan Pagka alam niyang mali na siya, sabihin niya lang, yeah. Kilala mo yun? Yeah. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Mas magandang wag ka na lang magsalita kaysa maka-impluensya ka pa ng tao at maka-discourage ka pa ng kapatiran na dating naniniwala sa Panginoon, na dating umaasa na may encourage siya, na umaasa na paglabas niya ng simbahan, alis siya na merong kasiyahan, natutuwa siya sa kanyang narinig. Kapatid, papayag ba kayo? Bagamat late kayo ngayon, pero maaga rin kayo, nag-effort kayo sa pagpunta nyo rito. Nagsapatos kayo, nagbihis kayo, nag-drive kayo, nagbayad kayo ng sakyan para makapakinig na salita ng Diyos. And all of a sudden, ang katabi mo si Zacharias na nagdududa na imposibleng mangyari. How? Mary, kailangan niya ng isang tao magsabing, it's possible. Kailangan niya ng Elizabeth na magsasabi na kung nangyari nga sa akin o 6 months na ako, mangyayari din yan sa'yo. Kung ito'y ginawa sa akin ng Panginoon, mangyayari din yan sa'yo. Second thing about this, I hope you're still tuning in, is this. You understand that God, the angel said, having to Gabriel, fear not, Zacharias, for thy prayer is what? Heard. Zacharias, you understand, kapatid, ang kwento? Compared it to Mary. So nakita niyo po ba, mga kapatid, na ang kinausap, ang mga anak dito ay si Elizabeth at hindi si Zacharias. Okay? Pero kapatid, tune in, okay mawala.
ang kinausap ng angel ay si Zacarias. Sa kabilang banda, si Mary ang manganganak, pero si Mary ang kinausap ng Diyos. Look at this. How come? Paano nangyari ito, mga kapatid? Did you notice that? Si Mary, ang kanyang kapanganakan is immaculate. In other words, nagkaroon lamang po siya sa kanyang womb, nandyan po yung conception niya ay hindi sa pamamagitan ng ibang lalaki. Kundi nag-conceive po siya na bunga ng Banal na Espiritu. Can you see the difference? Si Elizabeth ay natural yung kanyang kapanganakan, normal yung kapanganakan, sapagkat nagtabi po sila ni Zacarias. And the second thing is this. Yung kapanganakan ni Elizabeth is an answer to Zacarias' prayer. Now listen, how come na mananalangin ka, hindi ka umaasa ng sagot? Paano nangyari ito? Kinausap ka doon sa altar of prayer at sinasabi sa iyo, hey, fear not, Zacharias, because thy prayer is heard. Ngayon, nung sinabi ng angel sa kanya, sinagot na ang iyong panalangin na ganito ang mangyayari. Si Elizabeth ay manganganak na at ang panganak ng pangalan ng anak niya ay si John. Ano mo sagot niya? Eh paano? Buisit ka, nananalangin ka tapos ngayon magtataka ka? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Here it is. Naiimposiblahan siya kasi hindi niya kaagad nakita ang resulta. Now, I want you to understand this. Kasi kapatid, yung sagot ng Panginoon sa kanya ay kinakailangan may gagawin si Zacarias. Okay? God's answer to his prayer demands his action. Most of the time, God is answering prayer, but God's answer prayer, God's answer to your prayer demands action. In other words, you've got to do something. You've got to do something, Saki man. You've got to do something. You've got to work. Maraming ebidensya po niya sa Bible. Di ba? Hindi mangyayari ito kung hindi mo muna gagawin ito. Okay? Naalala niyo mga kapatid si Lazarus, bago buhayin ng Panginoon, bago palabasin doon sa tomb, ano sabi niya sa kanyang dalawang kapatid? Dalhin niyo ako sa tomb. Dalhin niyo ako doon sa libingan. Kung hindi niyo ako dadalhin sa libingan, saan ba siya nakalate? Saan ba siya nakalibing? Kung hindi niyo ako dadalhin doon, paano ko mapapabangon si Lazarus? Okay? Sabi niya doon sa isang lame man yung nandun sa pool of Bethesda. Ano sabi niya? Okay, kaya kitang pagalingin, kaya kitang pabangunin, alright, kaya kitang, pero be willing to walk and i-carry mo yung iyong tungkod. Moses, sabi ng Panginoon, Moses, kaya kang tumuwid. Kaya kitang patawirin sa dagat, pero kinakailangan ikumpas mo ang iyong tungkod. Kapatid, ang sinasabi ko po, kaya ho tayo naiimposible sa kasagutan at minsan nagyayabang tayo kasi ang kasagutan ng Panginoon sa panalangin natin ay kailangan natin ng trabaho. Tatrabahuin natin. Pero ang nasa isip natin, tatrabahuin ko rin lang naman pala. Ay bakit nanalangin ako? Yan ang gusto ng Panginoon sa iyo. Gusto ng Panginoon, bibigyan ka ng pangailangan mo sa araw-araw. But you have to work. But as you work, God will give you the strength. God is making you able to work. Gusto natin magkapera, ayaw natin magtrabaho. Gusto natin magkatrabaho, ayaw mag-apply.
You see, do you understand that? I'm telling you, brethren, God's answer to prayer demands action. So yan ang ayaw ni Zachiman. Yan ang ayaw ni Zacharias. Yun ang hindi niya naiintindihan. What else? You see, the impossibility is here. Nakikita niyo kung paano sinasagot ng Panginoon panalangin? You see, itong kasagutan na ito is progressive. In other words, hindi mo kaagad makikita. Hindi nung sinabi ng Panginoon, alright, Zacharias, si Elizabeth ay magdadalang tao. Boom! Buntis na si Elizabeth. Yan ang pagkakaiba nila ni Mary. Si Joseph, walang kapagod-pagod. Yeah. Pero si Zacharias, you understand, matanda na yun. Oh, di ba? Matanda. Matanda ni Zacharias, pinangakuan niya si Elizabeth. Si Elizabeth, matanda na rin. So just imagine, kapatid, tapos na po sila sa honeymoon. Hindi po to honeymoon stage na mga ikinasal natin, ang ikinakasal natin na 22 years old, 24 years old, you know, not during the honeymoon stage, you know, lahat nagkakaroon ng earthquake sa kapaligiran. You understand what I'm talking about? But this time, this is something new. Di ba? So, Zacharias must work hard for it. And then si Zacharias, makikita niyo pa, you will notice that Zacharias cannot handle the progressive or God's progressive answers to prayer. Bakit? He has to wait, kapatid, ng 9 months. You see? So, kinakailangan makikita niya yon, yung resulta ng 9 months. But the good thing is this. Here's the good news. Every day, makakakita siya ng sign that God is answering his prayer. Though it is progressive. Pero araw-araw naman, nakakakita naman siya ng sign na totoo ang sinasabi ng Diyos. Bakit? Araw-araw may pagbabago yung tiyan. Come on, talk to me. Kayo mga married, legally or illegally, you know, you understand what I'm talking about? Come on, talk to me if you can. So, what I'm saying is this. Zacharias, hindi mo ma-handle yun. Bakit? Napakatagal eh. Yung kay Mary, saglit lang. Nandiyan na kaagad. So, you understand? But listen, here's the thing. Bagamat hindi mo nakita kaagad yan, pero kapatid, nakikita mo araw-araw. Yung sign na may ginagawa ang Diyos. Maybe I'm talking to some of you here right now. Maaari na nalain kayo sa Panginoon, pagalingin niyo po ang aking karamdaman. Hindi pa kayo pinapagaling ng Panginoon, inuubo ka pa rin, o may nararamdaman ka pa rin sa sarili mo. Listen now. But the fact that you're still alive, God is giving you the sign that God is answering your prayer. I don't know about you. Anumang sakit meron po tayo sa umagang ito. But the fact na ikay nanalangin sa Panginoon at sinasabi mo sa Panginoon, pagalingin niyo po ako, Panginoon. Nanalangin ka para sa iyong magulang, pagalingin niyo po ang aking magulang, sa iyong asawa, sa anumang karamdaman meron kayo. Bakit hindi pa siya pinapagaling? God, ano problema mo? Na binibigay naman sa iyo ng Diyos yung sign araw-araw. Na mayroong pagbabago. Na mayroong kang nakakita na ebidensya na mayroong ginagawa ang Diyos. You know, most of us here right now, just like Zacharias, we're just like Zacharias. We cannot handle God's progressive answers to our prayer. Did you get that? Yan ang problema po natin. Anong problema natin na tayo ay mag-iisip na hindi sasagutin ng Panginoon yung panalangin natin, na samantalang may nakikita kang ebidensya na bumubuti ka. Ha? You understand?
Hindi man yan ganyan ang dati mong ugali, pero ngayon. Hindi ka man ganyan dati magbihis, pero ngayon. You understand where you are at right now? Unto maturity. You're not matured yet spiritually, but you are unto maturity. God is working in you every day. Maaaring hindi ka man binibigyan ng Panginoon ng trabaho. Pero sabi ng Panginoon, the fact na binubuhay kita araw-araw, the fact na meron kang damit, the fact na may kinakain ka, ebidensya na yan na may ginagawa ako sa iyo at meron akong ipinapakita. Listen, maraming Mary ngayon na kinakailangan makakita mga kapatid na mga na mapaligiran ng mga taong may ebidensya at may pinangahawakan upang ma-encourage niya ngayon si Mary na Mary, alam mo, hindi man ako pinagaling ng Panginoon, hindi man ganito ang ginawa, pero araw-araw nararamdaman ko ang Diyos nagtatrabaho sa buhay ko. Kaya kung ang Diyos ay buhay sa akin, totoo ang pangako ng Diyos sa iyo na magkakaroon ka talaga ng baby. Kapatid, I don't know about you, but you have to consider what God is working in you. You have to consider, you have to think about this, that God is doing something in your life. May ebidensya. Anong ebidensya? Anong nakikita mo sa? If you're praying to God, okay, you better believe Him. Better believe what the Bible says. Somebody must encourage Mary about, call unto me and I will answer thee. Totoo yan, Mary. Totoo yan. Maraming mga Mary nandito na dapat ma-remind sa kanya. Kailangan natin ng Elizabeth na magsasabi sa kanya, totoo yan. You ask and it shall be given. Seek and ye shall what? Find, knock and ye shall be what? Open. Yan ang kailangan natin. Mga taong magre-remind sa atin na totoo ang mangyayari. Totoo ang Diyos. Totoo buhay ang Diyos. Ngayon, you see, it might be a progressive answer to your prayer. It might be. But don't get discouraged. Don't stop praying. If you pray, believe that God will answer your prayer. Maaring progressive yan ngayon. Maaring hindi ka pa pinapagaling. Maaring hindi ka pa nagkakatrabaho. Maaring hindi mo pa nakakamtan na dapat mo kamtan. Maaring yung proseso ay hindi mo makita ang kasagutan ng Panginoon. But look at the sign. Kung nasaan ka ngayon. Anong kalagayan meron ka ngayon? So you understand that? Just like Zechariah, most of us cannot handle God's progressive answer to prayer. Am I clear to you? Lastly, look at this. Compare Zacharias to Mary by age, by experience. Okay? Now listen. Kung si Mary magtatanong, paano? It's because si Mary ay hindi pa nakaranas ng ganun. Imagine, teenagers pa lang siya. Not only that, hindi pa siya nakadaan ng problema. Ilang taon pa lamang siya. Hindi pa siya nakaranas ng persecution. Hindi pa siya nakaranas ng kalupitan ng mundo. Hindi pa siya nakaranas ng mga pagmumura ng kapwa. Hindi pa siya, wala pa siya experience at all. She's just a maiden, a lad, a teenager, compared to Zacharias. Sino Zacharias? Priest. Huh? Matanda na, marami na siyang dinaanan. Zacharias, matanda ka na. Nasaan ngayon yung mga experience mo with God? You're a priest. Sino yung mga kinounsel mo? Sino yung mga taong kinausap mo? Sino yung mga naranasan mo na yung persecution? Naranasan mo na yung, marami ka nang naranasan. You are just an old. By the way, it's good to be old. You're getting old.
Yung iba sa inyo, kinahihiya. Bakit kinahihiya nyo? Kasi ang alam niyo pagka senior citizen na, no sir. Pero kapatid, sa totoo lang, kung ako may pababatain ng Panginoon, pabatain niya lang ako sa physical, pero wag naman sana sa edad, wag naman sana sa karanasan. I like being old. I like the gray hair. I like it. Yeah. Sometimes it turned to black. Yeah. But listen, you must be proud of your gray hair. Bakit? Marami kang dating nagugustuhan na hindi mo na ngayon magugustuhan. Marami kang mga bagay na i-consider mo na dati mong ginagawa na nakakahiya na pag ginawa mo ngayon. Ngayon, you will only love those things that matters. Hindi mo nakakainin yung alam mong makakapagdagdag pa ng cholesterols. At ang irony doon is kain ka lang ng kain na alam mo nang marayaman sa cholesterol, kaya malakas ang loob na kumain sapagkat meron kang maintenance. Ang pinakang effective lamang na maintenance na dapat nyo gawin, yung sa St. Peter, i-maintain mo yung pagbabayad mo para malibre ka balang araw. But listen to me now. Here's the good thing. Zacharias, look kung anong ginawa mo. Look, bakit dumating sa punto ng buhay mo na ngayon na si Elizabeth, sinabi ko lamang sa iyo na manganganak siya, magkakaroon siya ng baby, bigla ka nagtaka. Anong kinatandaan mo? Saan napunta yung panahon na kasama mo ang Diyos? Saan napunta ng panahon na kinakausap ka ng Diyos? Saan napunta naranasan mo persecution pero ikaw ay nalibre? Saan napunta na hanggang ngayon ay buhay ka pa at may lakas ka pa? Na kung kailan ka pa tumanda, saka ka pa hindi naniwala at doon ka pa nagduda na hindi mamahirap gawin ng Panginoon. Kapatid, let me tell you something. Kung yung mga teenagers magkakahilig sa milk tea, it is because they're not health conscious pa. Pero kapatid, kung yung matanda at alam mo na delikado na yung mga ganon, abay, conscious ka na sa health. Ayan, kagandahan pagka medyo, nagkakaedad ka, magiging conscious ka na sa health mo. Pero yung mga teenagers, walang control. Sky is the limit. Yung kanilang tiyan ay libingan ng mga manok. So you understand what I'm saying? Kung si Mary magdadoubt, hindi ako matatakot, may unawaan ko si Mary. Bakit? Bata pa si Mary. Pero kung ikaw, alam mo na, nakaranas ka na ng lockdown, nakaranas ka na, iba sa inyo nakaranas pa ng gera. Nakaranas na kayo ng persecution, nakita nyo na yung kamay ng Diyos, nakita nyo na kung paano ko binuhat ng pinagaling sa isang karamdaman na bihira ng gumagaling. Tapos ngayon magdududa ka pa sa kung ano gagawin ng Panginoon. Kapatid, please consider these things now. You see, now listen to what Solomon said. There is nothing new under the sun. Ano mang problema na meron dito, that's not new. Bakit? Ang Diyos ay hindi rin bago. Walang bago sa ilalim sa ibabaw ng lupang ito sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Walang bago ho sa Diyos. So you understand kung kilala mo ang iyong Diyos. Ha? Zacharias, marami ka nang naranasan. Mga kapatid, ano yung naranasan mo? Nagkaroon ka. Ang ibig kong sabihin, kapatid, you cannot have a gray hair and be silent about God. Good point. Amen. Amen. Ha? Ilang taon na tayo
kapatid? Tapos silent pa tayo. Kapatid, pag may nagsasalitang hindi ako naniniwala sa Diyos, sabi mo lang yan. Ilang taon ka na ba? Alam niyo, gusto ko makausap ng gano'n eh. Gusto ko yung mga kausap na gano'n na, hindi ako naniniwala sa Diyos, alam mo, basta't mano ka lang. Ilang taon ka na? Ha? Ang sasabihin mo, walang ginawa ang Diyos sa buhay mo? Kapatid, walang sino mang nakaupo rito na nagtataglay ng buhay na sarili mong buhay. Ang buhay na tinatangkilik mo ngayon, ang buhay na tinataglay mo ngayon ay galing sa Diyos. You better believe it or not, but God is the giver of life. Kapatid, kung hindi tayo ginising ngayon ng Panginoon, hindi ng alarm clock, Panginoon. Wala kayo rito. Kayo mga nagtatrabaho sa maintenance, wala na kayo ibang ginawa kundi lumunok ng maintenance. Listen now, huwag niyo sabihin na kaya kayo may buhay ngayon at maayos ang hinga ninyo because of maintenance. But because of God. I've seen a lot of them. Kung nakakatulong talaga ang gamot, kung yan talaga nagmi-maintain sa iyo, kapatid, sasabihin ko sa iyo, sana hindi na nagkandamata yung mga namatay. Namatay sila na may hawak-hawak na maintenance. But listen, God is great. You have to understand that the birth of the Lord Jesus Christ did not start from Bethlehem. It starts from Jerusalem. Yung istorya ay nanggaling at nagsimula kay Elizabeth upang makita ni Mary na ang mangyayari sa kanya ay posible. Kapatid, maraming taong mga nakapaligid sa atin naniniwala sa impossibility. Naniniwala na hindi mangyayari ito. Pero ang nais kong makita nyo ngayon, huwag nyong pahintulutan na sirain ang mga hindi naniniwala ang Christmas story ng Panginoong Kristo. That's why, pag may nagsalita sa inyo, nakatabi ninyo, o nakita nyo, huwag nyong papatulan. Sapagkat yan yung mga taong walang paniwala sa Christmas story. Listen, whoever we are right now, believe me, God can change you. Whatever your situation is, God can change it. Whatever environment you have, God can change it. Kinakailangan ilagay natin sa isipan natin ngayon. Nakaupo tayo ngayon, ang kailangan ko ay katulad ni Elizabeth at hindi na Zacharias. Si Elizabeth, maganda ho ang kanyang pakiramdam. Nung nag-leap si John sa kanyang sinapupunan, na sabi niya, totoo. Kaya paniwalaan mo. In other words, kapatid, nararamdaman niya. I don't know about you, pero bawat isa sa atin dito, dapat sa araw-araw may nararamdaman tayo na senyalis na ang Diyos may ginagawa sa buhay natin. Believe me. Believe me. God is doing something. God is working on me. Maaring hindi ko pa makita ang totoo. Listen now. Here's the last thing. Look at verse number 2. You don't turn to it right now. From chapter 1 of the book of Luke, verse number 67, 68. Makikita niyo mga kapatid, doon lamang nag-rejoice si Zacharias. Bakit? Nandun na yung baby. Kapatid, pwede kang mag-rejoice because as you see the signs every day that God is working, you must say, yes, Lord, praise the Lord. I can see it. I can see that God is working. Hindi ko na hihintayin mga kapatid na lumabas ang bata, saka ako magre-rejoice. Si Zacharias nag-rejoice kasi nakita niya na yung bata, pero dapat nagre-rejoice na siya kasi araw-araw nakikita niya na ang sign that God is doing something. Listen, maaaring hindi pa kayo gumagaling, pero sa araw-araw, huwag nyo nang hintayin pa na completely gumaling kayo, gumaling ang kamag-anak ninyo, gumaling ang may sakit sa inyo. Saka kayo magre-rejoice. Pero habang araw-araw nakikita nyo, you can shout for God. You can praise the Lord. You can shout hallelujah. You can preach and proclaim the greatness and the goodness of God.
Why is that? Because I don't like to be like Zacharias. Ayoko maging katulad niya. Nakikita ko araw-araw. Tapos tumanda na ako. Nakita ko na ang kapangyarihan ng Diyos. Tapos ngayon, na mayroong mangyayaring ganito, i-question ko. Listen. Gamitin natin yung edad natin ayon doon sa nakita natin. Anong ginawa ng Diyos sa iyo when you are just like a teenager? Anong ginawa sa buhay ninyo ng Diyos nung kayo ay nasa 20s na? Anong ginawa sa buhay niyo ng Diyos nung kayo nasa 30s na? Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo nung ikay may asawa na? Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo nung ikay nagkasala at ikay binangon ng Diyos? Anong ginawa sa iyo ng Diyos na inisip mong magpakamatay na lamang sapagkat parang wala nang kwenta ang iyong buhay? Anong ginawa sa iyo ng Diyos? Linilaw lahat. Nagpadala ang Diyos ng messenger para maging maliwanag sa iyo ang lahat. And now you are here. Stop doubting. Keep on believing. There must be a time in your life, just like Joshua, in the book of Joshua chapter 7, brethren, that God, when he was praying and he was trying to ask God to help them to battle, to defeat the enemies after the defeat from Ai. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Hey, Joshua, stop praying. Stand up and keep fighting. You understand that? Maraming beses tayo po ay hanggang doon lamang. Pero sa panalangin, God wants an action. Because God's answer to prayer demands action. Listen now, I don't know where you are right now. Pero sinasabi ko mga kapatid, una nakita natin, kailangan ni Mary na mapalagiran. Ang Diyos nag-establish ng environment bago magkaanak si Mary, bago man siya tabihan ni Joseph, siya ay pinaligiran ng Diyos ng mga taong naniniwala sa Diyos. Yung hindi naniniwala sa Diyos, pinatikom ang bibig. Hindi niya pinagsalita. Pag pinilit mong magsalita, hindi magiging blessing ang sasabihin mo. Listen, pag pinatikom ka ng Diyos, tumikom ka na lang. Right? And then, look, Zacharias do not realize that what the angel Gabriel announced to him was an answer to his prayer. He prayed for it, but he was surprised for the answer. What else? Kapatid, as you see the sign, believe that God is working. Habang nakikita mo araw-araw. Kapatid, you understand? Kayong minsan na hindi naniniwala minsan, parang na-discourage na kayo na parang yung iba, sabi nga ng iba, nahihiya na ako mag-church kasi yung bisyo ko, hindi ko matanggal-tanggal eh. But listen, the fact na nahihiya ka, dapat mong tanggalin yan. It's a sign na meron ka ng desire na tanggalin mo yan. You see? The fact na makikiharap ka sa akin, magmumumug ka muna, magagargle ka muna ng Colgate, mouthwash, para lamang mawala yung amoy, you know, it's a sign already that you don't like it anymore. Sapagkat kung gusto mo pa yan, hindi mo dapat ikinahiya. Diba? Naalala ko, magkasama kami ni Brother Ron, may pinisita kami. Kinaral pa. Abay, nakita ko, may hawak na sigarilyo. Dahan-dahan. Tinanggal. Pero nung una ko siyang makita, pagpasok ko sa office, nasa ashtray yung sigarilyo niya. Para hindi ko mahalata, inilagay niya sa ilalim ng mesa niya, yung ashtray. Kaso yung usok, pumapailan lang. So you understand what I'm saying? The fact na meron kang ganun, it's a sign already that God is working in your life. Brother, maging sensitive tayo sa sign ng Panginoon. Huwag nating kaysa magsabi tayo, mag-doubt tayo na hindi ako kinakausap ng Panginoon, hindi ako minimit ng Panginoon. No, God is meeting you already.
You just don't realize and you just don't sense the sign. Subukan niyo po. And be careful. You've got to believe on the God's progressive answer to your prayer. Believe it. Lastly, wag niyong sayangin ang edad mo. Oh yeah. Kung magmukhang bata ka man, salamat sa Panginoon. Pero wag mong sayangin kay taon-taon na meron kang experience. Let me ask you a question. I'm done. Anong pinakita sa iyo ng Panginoon? Magtatapos na tayo. 1 linggo na lamang tapos na ang 2024. Anong ipinakita sa iyo ng Panginoon na pwede mong sabihin ngayon? Yes, God is a living God. God is an omniscient, omnipotent, omnipresent God. Anong pinakita? Nakakalungkot lang po mga kapatid. During the service, wala tayong makita kasi nakapikit tayo. Sabi ng iba, hindi ko makita ang kalooban ng Panginoon. Paano mo makikita? Tulog ka. Brethren, this morning, you have to consider the signs that God is doing something in your life. Don't ignore it. Don't ignore it. I said, don't ignore it. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Yes, Lord, I can see it. I can see that you are working in my life. Now I know kung saan ako. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Bless the message in the life, in the hearts of your people. Thou knowest, O God, that I've done my best. At I want the people to understand, Panginoon, kung nasaan na po yung kalagayan namin, nasaan na po at ano na po ang ginagawa namin. Naunawaan po namin, Panginoon, ang aming ginagawa ngayon ay bunga ng inyong ginagawa po sa amin. Naunawaan po namin ang sign, mga Panginoon, na may ginagawa kayo sa buhay po namin. Please, let your people be thankful, O God, that we can see the sign. We can understand that you're working in us. Bless your people as they come into that throne this morning. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts with a message. Then let's do something. Let's talk to God. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming narinig. Panginoon, kailangan po namin na maipakita
sa napakaraming nagdududa na with God, nothing is impossible. And the only way, oh God, is to believe your promise and to do what you want us to do. And to live always in the will of God. Thank you, oh God. Ako po'y nakikiusap sa inyo. Kausapin niyo po ang bawat isa. May mga bagay na dapat na po naming iwanan, o Diyos. Dapat namin baguhin. Nawa po ang mga bagay na ito ay makasumpungan na po namin. Thank you, O God, and bless your people, please. In Jesus' name, amen. All right.